Dinipensahan ng mga mambabatas ang 2025 national budget matapos itong questionin sa Korte Suprema ng ilang personalidad. Nagbabalik si Mela Las Moras. Walang problema para kay Senate President Francis Escudero kahit formal ng kinustyon sa Korte Suprema ang 2025 General Appropriations Act. Ayon kay Escudero, hindi naman ito dapat katakutan lalo pat bahagi lamang ito ng demokrasya. Para sa akin, oportunidad yan para makilahok din sa proseso ng budget. Ang Korte Suprema, ang third branch ika ng pamahalaan. Nakita na natin ang papel na ginampanan ng executive branch, ng legislative branch, at ngayon makikita natin ang papel na gagampanan naman ng judicial branch. Si House Speaker Martin Romualdez hindi muna nagkomento sa issue dahil pag-aaralan daw muna niya ang petisyon. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, higit pa sa anyay legal maneuver ang nangyari. Itinuturing niya itong political gambit umano na layon lamang siraan ang administrasyon. Ang iba pang mambabatas naghayag din ng komento rito. That's within their right. Anybody can, this is a free country, they can question anything under the sun. I don't see any unconstitutional provisions din nag-aa. Pagdating sa budget, talagang kailangan natin na maging transparent mula doon sa committee level hanggang sa bicameral conference committee. Kaya nga sabi namin sa Makabayan, dapat transparent ito at nakikita ng taong bayan para wala itong pagdududa. Una namang iginiit ni House Committee on Appropriations Acting Chair Stella Kimbo na legal at mapakikinabangan ng taong bayan ang 2025 national budget. Kahit pa may mga kumu-question dito, tiniyak niyang dumaan ito sa tamang proseso. Wala pong problema sa ating 2025 GAA. Legal siya. It is legal, it is fully enforceable, it is valid. Dahil po ang ating enrolled bill, ibig sabihin po ang General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang plan. Mela Las Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.